UNTV News Worldwide. Salamat sa Diyos sa panibagong pagkakataong bigay niya sa atin sa umaga na ito. Kamusta na kayo mga kasangbahay sa buong Pilipinas? At ganoon din sa iyo dyan, Marie, sa Texas. Kamusta na? Time check muna tayo sa lahat ng kailangan ng gumising. 4:35 a.m. na sa buong Pilipinas. Good morning, Kuya. Magandang umaga sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Yes, Sunny, ang ganda ng background mo, very green. Magandang gabi naman dito sa atin sa Western Hemisphere. Oo nga, Marie, green na green, pero alam mo, nagsisimula na rin lumamig dito sa lugar namin. Pero ngayon na, Marie, ay araw na ng Miyerkules. Ang bilis ng takbo ng araw, October 4 na, 2023. Maghahatid sa inyo ng umatigabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Ating global headlines. Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim nagbabala ng aksyong legal laban sa mga nag-hoard ng bigas sa gitna ng pagtaas ng presyo nito. Government regulations for migrant workers sinusunod ng karamihang Canadian employers. Isang pedestrian sa San Francisco, California, USA natagpo ang sugatan sa ilalim ng isang autonomous vehicle. 3 patay, 5 sugatan sa isang mall shooting sa Bangkok, Thailand. Climate change maaaring magdulot ng mas malaking gastos sa American households. Mandatory face mask muling ipatutupad sa 3 ospital sa Leicester, United Kingdom. Marami tayong balita sa araw na ito, Marie. Una, sa ating mga umaatikabong balita. Nagbabala ang Prime Minister ng Malaysia laban sa mga nag-hoard ng bigas dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo nito. Aksyong legal maaaring ipatupad sa mga ito. Ito ang umaatikabong balita ni Lynette Bahe. Binalaan ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim ang mga nag-hoard ng bigas dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo nito sa merkado. Ipinag-utos din niya sa Ministry of Agriculture and Food Security na magpataas ng enforcement at monitoring upang mapigilan ang hoarding. Tumaas ng higit sa 30% ang presyo ng imported white rice sa Malaysia noong nakaraang buwan, kaya naman mas mataas sa demand para sa lokal na bigas na mayroong price cap mula sa pamahalaan. Nasa 38% ng bigas na kailangan ng Southeast Asian nation ang ini-import nito, subalit dahil nagkaroon ng rice export restrictions sa mga top producers ng bigas, gaya ng India, nakapagdulot ng pagkabahala sa mga mamimili at pagtaas ng presyo. Binalaan ni Anwar na magkakaroon ng aksyong legal laban sa mga nag-hoard. Nananawagan din ang Malaysian leader sa pamahalaan na gumawa pa ng mas malawak na hakbang upang tugunan ang issue. Lynette Bahe, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman tayo sa North America, Sunny, at mukhang magandang balita ito ha. Ipinakita ng isinasagawang federal inspections na karamihan ng mga employers sa probinsya ng Ontario sa Canada ay sumusunod sa regulasyon na ipinatutupad ng gobyerno. Ito ay upang maprotektahan ng migrant workers sa bansa. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita si Oraline Quijano. Live! Oraline, gusto natin yung mga ganitong balita, no? Kailan naman isinagawa ang inspection? Marie, nagsagawa ng federal inspections mula April 22 hanggang March 2023. Umabot sa 2,100 ang naisagawang inspeksyon ng Employee and Social Development Canada o ESDC sa lahat ng sektor ng ekonomiya sa bansa. Kabilang narito ang fruit at vegetable producers kung saan taon-taon higit sa 20,000 seasonal employees ang tinatanggap ng Ontario fruit at vegetable farmers. Batay sa resulta ng
ng inspections, 94% ng employers sa Ontario, Canada ay sumusunod sa federal regulations na may layuning maprotektahan ang karapatan ng mga migranteng manggagawa. Ayon kay Bill George, Labor Committee Chair ng Ontario Fruit and Vegetable Growers Association, mahalaga ang papel na ginagampanan ng temporary at seasonal workers sa probinsya. Aniya, gumagawa sila ng paraan upang makapagbigay ng ligtas at positibong work environment. Samantala, sa sino mang migrant workers na may anumang concerns kaugnay ng kanilang trabaho, maaaring tumawag sa 24/7 Federal Government Support Line na 1-877-944-9955. At yan ang latest update mula dito sa Toronto, Canada. Balik sa'yo, Marie. Oo, Oraline, maganda yan kasi alam mo yung peace of mind, hindi lang para sa mga migrant workers, pero pati kasama na dyan yung buong pamilya, no? Kaya naman na magandang balita ito. At ano naman ang mga programs ng Canada para sa mga seasonal workers, Oraline? Oo, Marie, actually, maraming mga opportunities para sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Dito, in particular dito sa probinsya kung nasan tayo sa Ontario, Canada, meron tayong Seasonal Agricultural Worker Program or SAWP, at meron ding isang stream sa federal government, yung TFW or Temporary Foreign Worker Program, kung saan yung mga skilled workers natin, lalo na sa mga Filipinos or those abroad that are working in the STEM industry, science, technology, engineering, pwede silang makapasok for a temporary foreign worker visa kung nais nilang magtrabaho dito sa Canada. Marie? Very nice. Sige, makikibalita pa rin kami sa iyo, Oraline. Alam ko, marami tayong mga kababayan lalo na nasa Pilipinas na magiging interested dyan sa mga programs na yan. Salamat, Oraline Quijano mula sa Toronto, Canada. Ayan, oo nga Maria, mukhang masarap maging Canadian. Pero dito naman tayo, Maria, sa San Francisco tayo, sa US. Natagpuan ng San Francisco Police ang isang pedestrian sa ilalim ng isang autonomous vehicle o AV. Subalit ayon sa AV company, hindi sila ang may sala sa insidente. Ito ang umatigabong balita ni Abby Valdez. Isang hindi ipinakilalang pedestrian ang natagpuan ng mga pulis sa ilalim ng isang autonomous vehicle o AV sa San Francisco, California, Lunes ng gabi, October 3. Ilang multiple life-threatening injuries ang tinamo ng biktima ayon kay San Francisco Fire Department spokesperson Justin Score. Ang driverless vehicle na pagmamayari ng Cruz ay itinanggi na sila ang may kasalanan sa nangyaring insidente. Ayon sa Cruz spokesperson na si Navidi Vargani, ibang sasakyan ang unang nakabangga sa biktima. Nasa kaliwa raw di umano ang human-driven car ng Cruz AV kung saan natanggap ng biktima ang initial impact at lumipad ito sa harap ng AV at agad namang nakapag-brake ang sasakyan upang mabawasan ng impact. Ayon pa kay Score, mabilisan na rumispondi ang AV company at nakikipagtulungan si San Francisco Police para sa investigasyon. Wala namang pasahero ang AV, subalit mayroon namang sariling camera ang Cruz na makatutulong sa investigasyon ng aksidente. Dinala naman agad ang biktima sa San Francisco General Hospital. Samantala, iniimbestigahan na ng San Francisco Police, subalit hindi pa nagbibigay ng komento tungkol sa issue. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang binata naman ang suspect sa gun shooting na naganap sa isang mall sa Bangkok, Thailand. Kahapon, October 3, 3 tao naman ang nasawi at 5 ang sugatan sa nangyaring insidente. Mula sa Thailand, may umatikabong balita si RK Liorca live. RK, kamusta kayo dyan? Ano ba yung motibo ng binata na gawin ang krimen na ito? Yes, Mary, sawadikab. Ayon sa ulat, may boses daw umano na bumulong sa binatang lalaki na gawin ang krimen. Ito ay ayon mismo sa pulis na kumastigo sa binata matapos nitong sumuko sa mga otoridad kahapon, October 3. 2 ang nasawi at 5 naman ang sugatan sa nasabing krimen. Isa sa 5 sugatan ay isang foreign national ayon sa Thai Emergency Services.
Nagkalat naman sa social media ang video ng mga tao sa loob ng mall na dali-daling tumatakbo palabas at ang iba naman ay naghanap ng ligtas na lugar na pagtataguan. Makikita rin sa isang CCTV video na nag-viral ang pagposa sa binatang suspect sa loob ng isang shop sa nasabing mall na agad ding sumuko matapos mapaligiran ng mga pulis. Bukod sa mas matinding traffic, nagdulot naman ng takot sa mga mamamayan, partikular na sa mga nakatira sa Bangkok, ang trahedyang ito kahapon sa isang pamosong mall sa sentro ng Kapitolyo. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang management ng mall sa pamilya ng mga nasawi at nagpasalamat sa mga opisyal na tumulong sa rescue operation ng mga taong naipit sa mall shooting na ito. Marie? Hindi magandang balita ito, no? RK, sana wala naman tayo mga kababayang naapektuhan dito sa insidente na ito. Pero meron bang kaukulang batas ang pamahalaan ng Thailand diyan tungkol sa mga minors na gumagawa ng ganitong krimen? Well, Marie, sa ulat natin regarding sa mga kababayan natin ay wala naman pala, sa ngayon ay wala pang nauulat na Pilipino na na-involve sa krimen na ito. Ngunit regarding sa law, yes, merong juvenile law dito sa Thailand at ito ay nakaayon sa Section 75 ng Thai Penal Code kung saan ang sino mang nasa edad 14 to 17 ay maaaring patawan ng punishment kung sila ay lalabag sa kaukulang batas. Marie? Ayun, meron. Oo, RK, meron naman pala at mukhang talagang minor pa ito. May pag-asa pang magkaroon ng rehabilitation para sa mga kabataan katulad niya. Sige, maraming salamat RK Llorca mula naman sa Thailand na dating sumailalim sa martial law noong 2014 sa ilalim ng pamahalaan ni dating Prime Minister Prayut Chan-o-cha. Marie, hindi talaga magandang balita na tuwing makakarinig tayo ng ganyang mga mass shooting. Gaya dito sa Amerika, sunod-sunod din yung mga naging mass shooting ng mga nakaraan. Laging malungkot na balita ang ganyan. Dito naman tayo, Marie, isa pang sunod-sunod din na nangyayari dito sa Amerika, no, Marie, itong balita na ito dahil pinangangambahang libo-libong manggagawa ng Kaiser Permanente ang posibleng walk out na naman sa trabaho ngayong linggo. Ito ay upang humiling ng karagdagang pasahod at maayos na staffing plan. Ito ang umatikabong balita ni Era Angeles. Magsasagawa ng 3 araw na kilos protesta ang Kaiser Permanente Unions ngayong araw upang maiparating ang kanilang mga hinaing sa kumpanya. Partikular dito ang umano'y unfair labor practices at unsafe staffing levels sa daan-daang ospital at facilities nito. Tinatayang nasa 75,000 employees mula sa 6 na estado at Washington DC ang makikiisa sa 3-day strike. Kabilang sa mga ito ay nursing assistant, emergency department technician, respiratory therapist, dietary service, behavioral health worker, teleservice worker at housekeeper. Nagbanta ang mga unyon ng manggagawa ng California, Colorado, Oregon, Maryland, Washington, Virginia at Washington DC na magwo-walkout kung hindi sila magkaroon ng bagong kontrata. Nais kasi nilang magkaroon ng 4-year contract ang mga manggagawa na may 7% increase sa unang 2 taon at 6.25% naman sa huling 2 taon. Bukod pa rito, nais din nilang maging eligible sa annual performance bonus kung nakamit ang target ng kumpanya at maayos ang staffing levels na lumala noong COVID-19 pandemic. Sakaling matuloy ang nakatakdang 3 araw na demonstrasyon, ito ang magiging pinakamalaking healthcare worker strike sa kasaysayan ng bansa. Samantala, nag-organisa rin ng mga welga ang mga manggagawa sa ibang mga sektor. Sang-ayon naman dito ang isa nating kababayang nurse sa Los Angeles, USA. Ang masasabi ko lang po, meron naman pong rights ang mga employees, ang laborers, na iparating po sa kanilang employers ang kanilang mga karaingan at saka po yung mga pangangailangan po nila pagdating sa mga trabaho nila. Katulad po ng better benefits, higher wages, tsaka po better working conditions kasi syempre po meron din po silang mga pangangailangan na personal, mental, physical well-being, ganun din po yung mga pamilya nila. Era Angeles, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Ito naman Sani, bukod sa inflation, maaari pa natin itong makaharap o maging problema. Maaring magdulot ng mas malaking gastos sa hinaharap ang mga American households dahil sa climate crisis. Inihayag din ng US Treasury Department ang pinsalang dulot nito sa mga negosyo sa bansa. Ito ang umatikamong balita ni James Bontuyan. Nagbabala ang US Treasury Department na maaaring magdulot ang climate change ng mas malaking gasto sa American households sa hinaharap. Batay sa ulat ng ahensya, mula taong 2018 hanggang 2022, tinatayang aabot sa $617 billion o 35 trillion pesos ang naitalang damages na idinulot ng weather at climate disasters. Isa itong record high. Sa loob ng taong 2022, 13% ng mga Amerikano ang nagsabing nakaranas umano sila ng economic hardship dahil sa matitinding weather events at disasters. Ipinakita ng report ng US Treasury Department na nagdudulot ng malaking financial burden sa mga sambahayan sa buong Estados Unidos ang malalang pagbabaha, wildfires at matinding init na naranasan sa bansa. Ibinabala rin ng US government ang pinakamalaking panganib sa pananalapi bunsod ng pag-init ng temperatura sa mundo. Kabilang narito ang pinsalang maaaring idulot sa isang negosyo ng flooding at wildfires. Kaya naman napipilitan ang employers na magtanggal ng ilang mga empleyado dahilan upang hindi sila makatanggap ng sweldo sa ilang panahon at benepisyo gaya ng health insurance o retirement support plan. Malaki rin ang epekto ng climate disaster sa mga property. Gaya na lamang ng ulat na naitala noong taong 2021 kung saan naapektuhan ng climate disasters ang isa sa bawat 10 kabahayan sa Estados Unidos na nagresulta ng pinsala na umabot ng $56 billion o 3 trillion pesos. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagsisikap ng US government na masolusyonan ang mga issue kaugnay ng mga epekto ng climate change sa bansa. James Bontuyan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ito naman Maria, kung kakaharapin natin yung climate crisis, ito hindi pa tayo tapos sa pagharap dahil muli na namang ipinatupad ang sapilitang pagsusuot ng face mask sa ilang Leicester o Leicester Hospital sa England, United Kingdom. Bunsod ito ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa mga pasyente. Ito ang umatikabong balita ni Gerald Moral. Inanunsyo ng University Hospitals of Leicester NHS Trust o UHL ang muling pagpapatupad ng sapilitang pagsusuot ng face mask sa Leicester Royal Infirmary, Leicester General at Glenfield Hospital. Kasunod ito ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa mga pasyente ng 3 ospital. Ayon kay UHL Chief Nurse Julie Hogg, patuloy aniya ang kanilang ginagawang pagmomonitor sa antas ng COVID sa kanilang mga ospital, kaya naman muli nilang ipatutupad ang sapilitang pagsusuot ng face mask sa ilang area ng mga ospital. Sa kabila nito, iginiit ng chief nurse na mababa ang bilang ng impeksyon, gayunman, determinado umano ang UHL na matiyak ang kaligtasan ng mga pasyente, kasamahan sa trabaho at mga bisita dito. Sapilitang ipatutupad ang pagsusuot ng face mask sa mga ward at emergency department waiting area ng 3 Leicester hospitals. Subalit hindi ito mandatory. Mga non-clinical space gaya ng mga opisina, elevator, restaurant at corridor. Samantala, magkakaroon ng mga karatula at kawani ng ospital na maaaring gumabay sa mga tao kung saang lugar kailangang magsuot ng face mask. Gerard Moral, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman, Sani, naitanong mo na ba sa sarili mo kung magkano ba talaga ang cost para magpalaki ng isang bata, no? Dahil tinatayang aabot sa mahigit $350,000 ang kinakailangan upang matustusan ang pagpapalaki ng bata sa Canada. Ito ay ayon sa pinakabagong estimate ng Statistics Canada. Ito ang umatikabong balita ni Charles Corpus.
Lumabas sa pinakabagong pagtaya ng Statistics Canada na abot umano sa mahigit $350,000 o 19.8 million pesos ang gagastusin ng Canadians sa pagpapalaki ng isang bata mula sa pagkapanganak nito hanggang edad na 17. Ayon sa ahensya, ito ang unang nationally representative estimate kaugnay ng kung magkano ang ginagastos ng mga Canadians sa pagpapalaki ng bata sa bansa sa nakalipas na mahigit isang dekada. Ito ay batay sa nakolekt ng data ng Canadian Statistics kaugnay ng household spending sa bansa sa pagitan ng taong 2014 at 2017. Ang isang medium-income family na binubuo ng magulang at 2 anak ay gumagastos ng average na $293,000 o mahigit 14.7 million pesos noong 2017. Sa katumbas na halaga ngayon 2023, aabot ito ng mahigit $356,000 o humigit kumulang sa $1,745 o 72,375 pesos kada buwan. Samantala, natuklasan rin sa ginawang pananaliksik ng Canada Statistics na maaari pa itong lumaki ng 29% sakaling patuloy na susuportahan ng magulang ang bata hanggang sa edad na 22. Charles Corpus, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Maria, napag-isip ako ng balita na yun, Maria. Pero alam mo, dito sa US kasi natin mabanggit sa mga kababayan natin sa Pilipinas. Dahil libre yung public school dito, from elementary to high school, hindi masyado mahirap sa mga magulang ang pagpapaaral. Ganon din ang healthcare dito. Pero Maria, pagdating sa college, ito kasi kasama natin si JC. Nag-start na ng university Ang total ng kanyang matrikula, nakita ko 85,000 sa buong taon. 85,000 US dollars. So halos kulang-kulang 10 million pesos yata yung computation ng kasama ni mga miscellaneous. So parang mas expensive nga ang pagpapalaki ng bata dito sa Amerika. Pero Marie, public service muna tayo para sa mga kababayan din natin na nasa abroad, iba't ibang lugar sa buong mundo. Ito pinagdiriwang sa Malaysia ang Elderly Filipino Week 2023. Samantala, iniimbitahan naman ang mga kababayan natin sa New Zealand na sumagot ng isang survey. Ito ang umatika pong balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Nagdiriwang ng Linggo ng Katandaang Filipino or Elderly Filipino Week na may temang honoring the invaluable legacy of Filipino senior citizen. Nagsimula ito noong October 1 at magtatapos sa October 7. Ilan sa mga activities na magaganap sa linggong ito ay ang Plant a Tree for Legacy, Medical at Dental Mission, Culmination Activities at iba pa. Para sa kompletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Malaysia sa facebook.com/phinmalaysia. Sarado ang Philippine Consulate sa Houston, Texas sa Lunes, October 9 bilang pagunita ng Indigenous Peoples Day. Maaari namang tumawag sa Consulate Hotline number sa 1-346-256-4522 kung may emergency. Available na for release ang bagong batch ng e-passport ng Philippine Embassy sa Brunei. Walk-in ang pagkuha ng passport sa embahada mula Lunes hanggang Biyernes sa alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Para sa listahan ng available e-passports, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Brunei sa facebook.com/phinbrunei. Iniimbitahan naman ng mga kababayan natin sa New Zealand na 1 taon o higit na nagtatrabaho sa bansa na sumagot ng isang survey na gagamitin sa isang pag-aaral. Maaari ring manalo ng grocery gift cards ang participants sa survey na ito. Sa mga nais sumagot ng survey, makipag-ugnayan lamang sa researchers sa l.separa at masi.ac.nz. Maaari ring scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa New Zealand sa facebook.com/phlnz. At yan mo na ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman na Sunny, ang hindi natin makalilimutan, lalo na at maganda na ang weather natin. Ang pinakaabangan nating lahat. Sunny, pwede bang bumati? Siyempre naman, pwede. Yes, ayan. Narito naman ang pagbati ng ating kababayan. Hello po sa mga family namin, sa Bondok family, sa Gomez family, sa Pampanga, Bondok family sa Laguna. Kamusta po kayo lahat dyan?
We will see you soon next month. So, it's been 3 years since we last went there sa Philippines. So, mabuti po kami dito. Sana mabuti rin kayo dyan. See you soon. Love you all. Ingat. Bye. Ayun, kala ko sabi nung babati mabuti siya. Pero babati na rin tayo, Maria. Siyempre, binabati natin ang ating mga kababayang nakikinig ngayon o nanonood sa atin sa UNTV Channel 37, sa mga nakikinig sa atin sa Radyo La Verdad 1350 at sa mga nakatutok sa atin sa ating mga social media sa YouTube at sa Facebook. Laging nakatutok sa atin, Marie, si Vivian Moneda, Ireneo Chamizo, si Daniel Valdez, at kasama natin dito sa LA si Erwin Azul at ang kanyang butihing may bahay na si Aurora. Yan, kamusta na kayong lahat ha? At ganoon din, kamusta na sa mga kasama natin na mga youth ministry members ng MCGI dito sa Los Angeles. Yan, kasama natin sila every weekend, Marie. At magkikita-kita rin tayo ulit ngayong darating na weekend para sa ating, syempre, ating SPBB. At binabati na rin natin ng happy SPBB ang lahat ng MCGI yan, sa buong mundo, Marie. At ganoon din, greetings na rin sa aking nanay dyan sa Pilipinas, sa Marikina, sa aking mga kapatid na nandyan rin sa Marikina. At yung lola ko, ilang araw na siya nagme-message sa akin, hindi ko na nare-replyan eh. Sorry, lola. Dyan sa Davao, kakalimutan ko mag-reply kasi hindi ako magising. Ayan, sa Davao, kamusta na? Ayan, I love you, lola. Yan, Marie, go ahead. Ayan, I love you po, Lola, ni kasamang Sunny. Ayan, sana nasa mabuti kayong kalagayan. At syempre, ang lahat ng mga patuloy na nakasubaybay sa atin sa UNTV at sa lahat ng programa ng UNTV News Worldwide. Sana ay huwag kayong bibitaw, palagi lang kayo nakaantabay. At gayon din, advance happy SPBB at advance happy Brethren Day sa ating lahat, Sunny. At sana lahat tayo maka-tune in sa ating mga programs at makalahok tayo sa mga gagawing programa dyan naman sa Pilipinas. At syempre gusto ko rin batiin ang ating mga kababayan dito sa Texas, USA na palagi lang nakaantabay sa atin dito sa UNTV. Gayon din ang aking mommy na hindi yata niya na-receive yung memo na nagbago ng aking schedule. Inaabangan pa rin niya ako pag Monday. Mami, nandito na tayo sa Miyerkules. Ayan. At syempre ang aking anak na si John Michael, dyan din sa San Pedro, Laguna. At ang aking mi amor na ngayon ay nag-overtime para makaabot naman sa ating SPBB, Sunny. Ayan, go ahead. Oo nga, SPBB na. Ito sana, alam mo, Maria, dalangin natin makasama natin sa SPBB si Amigo Sherwin na maghahatid sa atin ng mga umahataw na balita sa buong Pilipinas. Kamusta, Amigo Sherwin? Ano bang ating mga aabangan na mga humahataw na balita dyan sa Pilipinas? Oo, pero bago magkamustahan, good morning muna sa inyo, Sunny at Marie. Ayan. At sana loobin nga ng Panginoon, Sunny at Marie, na may pagkakataon pang may pagkaloob na magkasama-sama tayo. SPBB, live ba ang gusto mo, Sunny? Face to face? Siyempre naman, live na live dapat tayo. Ayan, face to face, saan kaya yan? Sana dyan sa lugar mo. Welcome ka dito, amigo. Yan. Anyway, nabanggit ni Marie kanina, maganda ang panahon dyan sa Texas. Dito kasi sa atin, meron tayong sama ng panahon. Meron tayong bagyo, Jenny ang pangalan. At yung update natin dyan sa bagyo, kasi dito sa atin sa Laguna, medyo nakakaranas din tayo ng mga pag-ulan. So, mamaya na lang, abangan ng ating mga manonood, taga-subaybay, mga suki, yung ating update dyan sa weather, Sunny. Amigo, sana loobin ng Diyos na maingatan ng mga kababayan natin at ang mga kapwa-tao natin sa Pilipinas sa mga paparating na ganitong mga bagyo at makapaghanda ang lahat para makaiwas sa mga sakuna. Yan, naabangan natin ang mga humahataw na balita ni Amigo Sherwin sa buong Pilipinas. Salamat, Amigo Sherwin, at sa lahat ng mga nakasama nating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Yes, Sunny, napakabilis ng oras at napakabilis ng panahon. Mga kasangbahay, kung meron pa po kayong hindi napapanood na balita o nais niyong muling tunghayan, ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel.
Yes, mapapanood nyo rin po rito ang mga iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na po, subscribe, like, and share. At narito ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa book of 1 Peter chapter 3 verse 10 to 11. For he that will love life and see good days, let him refrain his tongue from evil, and his lips that they speak no guile. Let him eschew evil and do good. Let him seek peace and ensue it. Yan, salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita. At yan po ang mga umaatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Miyerkules, October 4 na, 2023. Susunod na po ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad, 13:50. Mula rito sa Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, mula rito sa Los Angeles, California, USA, ako naman si Sunny Cos. Dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.